Marami ang na-approve ng 3,000 pesos sa loan app na pag-uusapan natin ngayon. Malaki din magpautang itong loan app na ito, up to 10,000 pesos agad kahit first-time borrower ka. Pero worth it nga ba? Magkano kaya ang interest rate nila? At bakit until now may nangungutang pa rin dito? Welcome back dito sa Usapang Utang. Ako si Kuya Jun. May bagong update akong nakita sa app na ito at pag-uusapan din natin ang actual interest rate, recent user feedback at legitimacy nito. Disclaimer, ang video na ito ay base sa aking research at user feedbacks. Ang mga karanasang babanggitin natin ay mula sa public reviews galing sa Google Play Store. Ano ang bago at magkano ang offer? Unang mapapansin natin, nagbago na ang overall presentation ng More Gold. May bago na silang logo, mas modern na blue branding, mas maayos na promotional images, at updated na rin ang itsura ng kanilang app interface. Mas pinabungga na rin nila ang kanilang advertisements sa iba't ibang social media platforms. Kagaya dito sa Google Play, may promotional video advertisement na rin sila. Mas professional at mas attractive na ngayon ang presentation kumpara sa dati. Pero para sa akin, pwede rin itong maging confusing or possibly misleading para sa ilang borrowers kapag hindi tugma ang promotional information sa actual loan offer na lumalabas sa kanilang account. Sa Google Play, nakalagay na na-update ang app noong July 10th, 2026. Nakalagay rin ang phrase na new release sa kanilang What's New section. Sa promotional screenshot, ipinapakita na pwedeng umutang hanggang 10,000 pesos at loan term na 90 hanggang 120 days, 3 hanggang 12 installments at 0.2% per day. Pero ang reality sa loan app na ito, hindi po 120 days to pay at may malaking deductions. Hindi buo makukuha ang loan. What? Kaya dito tayo sa user feedbacks mga taong nakautang recently kay More Gold. Noong July 13, 2026, may isang nakasubok na nagsabing 3,500 pesos ang loan niya pero 2,100 pesos lang ang natanggap niya. Ayon sa review, 6 days lang daw ang palugit sa pagbabayad. Sinubukan din daw niyang i-cancel ang loan pero hindi na niya ito nakansela. Noong July 11, 2026, may isa namang nagsabing 3,000 pesos ang loan pero 1,800 pesos lang ang dumating sa kanya. Ang concern niya, kahit 1,800 pesos lang ang natanggap niya, 3,000 pesos pa rin ang kailangan niyang bayaran. At noong July 7, 2026, may kaparehong feedback. 3,000 pesos daw ang loan at 1,800 pesos lang ang matatanggap. Ang dagdag niyang concern, automatic daw na nag-proceed ang loan kahit pakiramdam niya ay hindi pa siya nagbibigay ng final confirmation. Mapapansin natin na 3 sa reviews ang may parehong pattern. 3,000 pesos ang stated loan. Pero hindi ibig sabihin na ganito ang offer sa lahat ng borrowers may na-approved pa ng mas higher amount. Sa 3,000 pesos na loan pero 1,800 pesos lang ang natanggap, ang 1,200 pesos ay 40% ng stated loan amount. Legit ba ang More Gold? Ang More Gold ay operated ng Thrift Platinum Lending Corporation. Sa current Google Play listing, nakalagay ang SEC registration number 2020120004404-02 at Certificate of Authority number 3380. Ibig sabihin, may disclosed SEC registration at lending authority details ang operator ng app. Pero tandaan, ang pagiging SEC registered ay hindi automatic na ibig sabihin na mura ang loan, walang reklamo o magandang option ito para sa lahat.
Sa CIC naman, hindi ko nakita ang Thrift Platinum Lending Corporation sa public list of accessing entities na dated July 13, 2026. Hindi ko rin ito nakita sa currently posted public list ng entities submitting live credit data in production. Ang CIC status ay tungkol sa pagsusumite at pag-access ng credit data, habang ang SEC registration ay tungkol sa authority ng lending company na mag-operate. Ang final verdict ko, bago mag-confirm ng loan, screenshot ang approved loan amount, net amount na papasok sa account mo, lahat ng fees at deductions, total repayment, exact due date, late payment penalties, at cancellation process. Huwag mag-confirm hanggat hindi malinaw sa iyo kung magkano ang matatanggap at magkano ang total na babayaran. Kapag biglang na-disburse ang loan nang wala kang malinaw na final confirmation, itago ang screenshots, text messages, transaction receipts, at loan agreement bilang patunay. Kung may experience ka sa Morgold, pwede mong ibahagi sa comment section ang approved loan amount, actual amount na natanggap, loan term, at total repayment. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng review, please like, share, at subscribe sa Usapang Utang ni Kuya Jun. Dito, hindi lang natin tinatanong kung legit ang isang loan app, kinukwenta rin natin kung sulit ba talaga ang perang matatanggap mo.